Okay po ba? Amen. Palapanin natin ang ating Diyos. God is good all the time. Amen po ba? Let the love of God empower us. Ang pag-ibig nga ng Diyos ang siyang magtulak sa atin. And that is my verse, 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magtulak sa atin. At kapag may pag-ibig, ay nagbabago po ang lahat ng bagay. Hindi yung anong dapat mong gawin, yung hindi mo dapat gawin. Kapag may pag-ibig, iyak, gagawin mo kung ano ang tama. Amen mo ba? Gagawin mo kung ano ang mabuti, if there is love. Kapag may pag-ibig, nakikita mo ang lahat ay maganda. Kaya po, as He is, so are we in this world. Kung sino siya, ay gayon tayo dito sa mundo. So without understanding God, kung sino siya at kung ano ang ginawa sa atin, we cannot act wisely. So hindi po ito command. Ang ating pong tema, hindi ito command na dapat natin gawin. Kailangan we must act wisely, not foolishly. This is not a command. Kundi ito po ay lifestyle. Ito po ay kailangan ng buhay ng isang Kristiyano. Na kapag naunawaan niya kung sino ang Diyos, naunawaan niya kung anong ginawa ng Diyos, naunawaan niya kung anong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, na kung saan po ay may empower siya, kung sino siya, at kung anong ginawa ng Panginoon, kung gano'ng kalaki, o kalawak, kalalim, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay, ang pag-ibig po ang siya magtutulak sa kanya. Kaya, sa isang taong umiibig, nababago ang kanyang buhay. Sa isang taong umiibig, sa kabila ng kawalan ng kanyang ari-arian o kanyang pera, ay nakapagbibigay po siya. Yan po itulak ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-ibig, all things are possible. Di ba ba? Kaya po, kung isa nagkakata tayo, buti, naging asawa niyo yun. That is love. Hallelujah. Amen ba? Ha? Ang tanda na. Ang bata niya. Di ba? So, kuba siya. Bakit niya inibig? Di ba? So, my dear brothers and sisters, that is love. Kaya po kapag ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang maunawaan natin, tulad nga po, hindi natin pinag-uusapan, huwag mo gawin ito dapat mong gawin. Hindi pinag-uusapan po yun. Kapag ikaw ay empowered by the love of God, kung ano ang mabuti, yun ang bunga ng pag-ibig. Amen po ba? Kaya po, ang mabuting gawa ay hindi po yan ang ugat. Ang pag-ibig ng Diyos, ang ugat. Bunga na lamang ang mabuting gawa. Bunga na lamang ang paggawa ng ating purpose sa buhay. Bunga na lamang ang anumang gagawin natin. Kaya kapag hindi ito bunga at ginagawa natin ito na ayon sa ating sariling pamamaraan, it will not sustain us. Hindi po ito magbibigay ng kaganapan ng ating buhay. There is always lack. Laging may kulang. Laging mayroong wala mga bagay sa buhay po natin. Kaya sabi nga po ng Luke chapter 9, verse 24, ang sino mang magliligtas sa kanyang sarili, ang siyang mawawalan. Ang sino mang magsisave ng kanyang sarili, ang sino mang mag-iingat ng kanyang sarili, ang siyang mawawalan. Pero ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay para sa kanyang sake or his sake, para sa kanya, ang siyang bibigyan. Hindi ba ba? Kaya kung ikaw ay gustong sumunod sa Panginoon, ang sabi po ng Luke chapter 9, kailangan mamatay ka sa iyong sarili. Anong ibig sabihin ng mamatay ka sa sarili? Mamatay ka kung ano ang ipinagmamalaki mo sa sarili. Mamatay ka kung ano ang pinanghihinahan ng iyong sarili. Yung kawalan, hindi lang yung meron ka o yung nagawa mo, kundi kahit yung hindi mo nagawa. At kahit yung wala ka, ay kailangan ay kalimutan mong lahat ng yan. Kundi ang iyong bigyan ng atensyon at focus ay ang Panginoon sa puso mo at sa iyong kaisipan. It's all about Jesus. It's all about God. Amen po ba? At kaya po, kapag tayo po ay pinorsake natin ang ating sarili, a living sacrifice, that is the reasonable service. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya yung talent mo. Amen po ba? Hindi ibig sabihin ayaw niya, kundi hindi yan ang priority. Hindi yung ano magagawa mo sa Kanya. Hindi yung paglilingkod mo. Kundi ang gusto ng Panginoon ay ang puso mo. Dahil kapag nasa sa Kanya na ang puso mo, nasa Kanya na ang buong mong pagkatao. Amen po ba? Kapag ang puso natin ay nasa Panginoong Yesus, ang talento natin, ang ating pong nasa ating mga buhay, ano man ang magagawa natin, ay gagawin na po natin.
That is only, again, a byproduct of our relationship with God. Amen po ba? Kaya po, sa umaga po ito, na kung saan ay nakikita po natin that God is good all the time. And all the time, God is good. Wala mo siyang masamang ginawa sa tao. Magmula noon siya ay mabuti hanggang sa kasalukuyan. Hindi niya binigyan ng judgment ang tao. Hindi niya pinarusahan ang tao, kundi siya ang naparusahan para sa tao. Tama mo ba? Hindi niya ibinigay ang karampatang parusa para sa tao, kundi ibinigay niya ang hindi natin deserve. That is grace. Binigay niya ang hindi dapat sa atin, pero ibinigay niya. That is grace. At yung mga bagay na dapat natin tanggapin, ang kaparusahan, ang itakwil ng tao. Gaanong tao, sabi nga po ng Psalm 8, para siya kanilain. Pero minahal niya ang tao. Sa kabila ng anumang ginawa ng tao, hindi ang galit, hindi ang kaparusahan, hindi ang hatol ang binigay ng Diyos, kundi biyaya, kabutihan, pag-ibig, at ganoon din ng kanyang habag para sa atin. So, Pastor, paano yan? Kahit ako ba ay nagkasala? Yes. Mahal ka ng Panginoon ng Diyos ay hindi nagbabago sa iyo. Ano man ang gawin mo, God is faithful to you. That's why the love of God that leads us to repentance. Yan po sinasabi ng Romans chapter 2, verse 4. Ang pag-ibig ng Diyos, ang siya magtutulak para ang isang tao ay magbago ang kanyang pag-iisip. Hindi ang galit niya, hindi ang parusa niya, hindi ang hatol ng Diyos, kundi ang pag-ibig ng Diyos ang magtutulak sa tao para siya magbago. Andiyan po tayo. Amen. Kaya po, wala tayong masasabi sa Diyos. Wala tayong may susunod sa Diyos. Ano man ang gawin ng tao, ang pag-ibig ng Diyos, ang kapalit, ang kanyang ibinibigay. Kaya po, ito ang magtutulak sa tao kung bakit siya magbago. At kung ang tao man ay hindi magbabago, merong karampatang kaparusahan o consequence ang anumang ginawa niya. At yan po ay hindi galing sa Diyos. Yan ay bunga ng ginawa ng tao o kaya bunga na kung saan na si Satanas ay meron na siyang access sa tao. Meron na siyang karapatan para sirain, wasakin ang tao. Nag-inalaw natin ang diablo. That's why, ang kasalanan ay dalawang epekto. Ang unang epekto, you transgress against God. Ikaw ay nagkasala sa Diyos. Kapag ikaw ay nagkasala, ang unang epekto ay nagkasala ka sa Diyos. Andiyan ba tayo? Pero, sa bilang ikaw ay nagkasala sa Diyos, hindi ka hinatulan ng Diyos, kundi minahal ka ng Diyos at ginawang ka pa ng kabutihan ng Diyos. Habang makasalanan ka pa, namatay na si Kristo para sa iyo. Para iligtas ka sa bunga ng kasalanan. Okay ba? Ang pangalawang epekto ng kasalanan ay si Satanas ay magkakaroon ng pagkakataon para sirain ang buhay. Kaya anumang bunga ng kasalanan, nakasiraan, pagwasak, at kawalan ng pag-asa, at anumang masamang nangyayari sa atin ngayon ay bunga ng kasalanan na hindi galing sa Diyos. Kundi ito ay bunga ng masamang ginawa ng tao. Okay ba? Kaya hindi galit ang Diyos sa tao. Mahal niya ang mundo. Kaya anumang nangyayari sa masamang takbo ng mundo ito at anumang bunga ng masama ng mundo ito, yan po ay bunga ng maling ginawa ng tao. Dahil kung ano ang tinanim, ang siyang aanin. That is the law. But God is good all the time. Amen po ba? Wala siyang pagparusa, walang paghatol na ginawa sa tao. So, ano ang pananaw ng Diyos sa kasalanan? Para ba ang kasalanan ay walang kwenta sa Diyos? Walang halaga ba ang pagkakasala ng tao sa Diyos? Para ba he take light na ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos? Para ba wala siyang pakiram sa kasalanan ng tao? Meron po. Binayaran ng Panginoon ang kasalanan ng tao. Tama po ba yun? Hello? Ha? May pananaw ang Diyos sa kasalanan.
may pakialam ang Diyos sa kasalanan. Hindi niya kinukonsinti ang tao. Kundi, ang kasalanan na siyang sisira sa buhay ng tao, na kung saan ito ang magpapahamak sa buhay ng tao, ang Panginoon, ang kanyang bugtong na anak, ay binayaran niya ang kasalanan. Kaya ang kasalanan ay mayroong pananaw ang Diyos sa kasalanan. Hindi, meron siyang pakialam. Kanya naman, namatay ang kanyang bugtong na anak para bayaran ang kasalanan. Okay mo ba? Amin mo ba? So pastor, ibig sabihin ba, magpapatuloy ako sa kasalanan? Kung gayon ng Diyos, na mabuti pa rin siya. Again, dalawa ang magiging bunga ng kasalanan. You transgress against God, but God is good all the time to you. You remain faithful, and grace. Grace, ibig sabihin, hindi natin deserve, pero binibigay niya sa atin. Okay ba ba? So, hindi ka magpapatuloy. Bakit po? Pangalawang epekto, gusto mo bang sirain ng diablo ang buhay mo? Okay ba? Kaya, kung maunawaan natin ang bagay na ito, hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan. Sa kabila ng kabutihan ng Diyos, sa kabila ng kanyang pagmamahal na walang kawakasan sa buhay ng tao, hindi tayo magpapatuloy kung naunawaan natin na ang diablo ay binibigyan natin ng pagkakataon para sirain ang buhay natin. Kaya kailangan ay patuloy natin maintindihan kung gaano kamahal tayo ng Diyos, gaano niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. At kaya niya minahal niya tayo, hindi dahil kung sino ka, minahal niya tayo because God is love. Amin mo ba? Minahal niya tayo, satisfy Himself, para mai-satisfy niya ang kanyang sarili. Hindi mo ba? Kaya po, ang isang tao nagmamahal, kapag hindi niya ito'y naipahayag, siya po ang nahihirapan. Pero kapag ito'y napahayag niya, kahit na-busted siya, siya'y fulfilled. Tama ba? At isa lang niya. Tama ba? Kesa man yung hindi mo yung pinahayag, kalaban mo ang sarili mo. You will not be satisfied. But the fact that you express your love, tama ba? Pinahayag mo ang pag-ibig mo. Ibig sabihin, hindi mo dininay ang sarili mo, kundi ipinahayag mo anong nararamdaman mo. Ganun ang Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan natin ang aming Diyos. Amen. So, ngayon, ano bang masasabi natin dahilan kung bakit hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan? Atin po ay nabanggit sa Roma, Kabanatang 6, talatang 1. Okay? Romans chapter 6. So, meron po tayong English at meron tayong Tagalog. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan ng loob ng Diyos? Ha? Yan po, tinanong ko ng mga taga-Romans. Kay Pablo. Ibig sabihin ba, magpapatuloy tayo sa kasalanan dahil sa biyaya ng Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kabila ng ang tao ay nagkasala, siya pa rin ay mabuti. Ibig sabihin ba, tayo ay magpapatuloy dahil habang lumalala ang kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay lalong lumalaki. Okay ba? Kaya po in Genesis, makita po natin, from the beginning, hindi niya pinurusahan ng tao. Yung murderer, di mo ba pinuroteksyonan pa ng Diyos yung murderer na si Cain? Di ba? Walang pwedeng humawak sa kanya, walang pwedeng humawak sa kanyang buhay dahil poprotektahin ko siya. So my dear brothers and sisters, lumalala ang kasalanan ng tao.
Noah's Ark, Sodom and Gomorrah, hindi ibig sabihin hindi pinarusahan, kundi kinukorek lamang ng Diyos ang tao. So, naunawaan ng Diyos ang tao. Minamahal niya sa kabila ng matinding pagkakasala, tumitindi rin ang kanyang pag-ibig. Kaya ang tanong dito, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang sa ganun, lalong sumagana ang kagandang loob ng Diyos, ang kanyang biyaya? Hindi, hindi. Verse 2. Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makakawid, tayo ay namatay na at nalupig na kasama niya sa magitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. So, ang sagot ni Pablo, sa verse 2, hindi. Bakit? Bakit hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan? Ano po ang dahilan? Dahil patay na tayo sa kasalanan. Kaya ang title po natin sa umaga ito, Death to Sin. Patay ka na sa kasalanan. Ibig sabihin, wala na ang iyong kalikasan ng kasalanan. Death to sin. Yung pong sin, tingnan niyo po, hindi po plural, kundi ang sin dito ay yung pong nature. Ang dahilan kung bakit ang tao ay nagkakasala ay dahil sa kalikasan niya. Kaya ang isang tao, kahit hindi natin turuan magkasala, yun ay nagagawa niya dahil yan ang kalikasan niya. Kaya po ang mga aso, kahit bihisan mo yan, na napakaganda, nakikita natin sa mall. Ano po? Kahit naka-ponytail pa yan, aso pa rin yan. Tama ba ba? Kahit gano'ng ang ganda ang kanyang bihis, kalikasan pa rin niya ay aso, hindi siya tao. Tama ba? Kaya ang isang baboy, na kahit ito'y bihisin, sabi nga ng Bible, kahit ito'y paliguan, dahil siya'y baboy, pupunta pa rin siya sa putik dahil siya'y baboy. Tama po ba? Kaya po mga kapatid, hindi ka magpapatuloy na ikaw na tumanggap sa ating Panginoon dahil wala na ang kalikasan mong makasalanan. Kasama ni Kristong namatay dun sa krus ang kalikasan mong makasalanan. Amen ba? Bautismo na nabanggit sa talatang ito. Hindi po ito water baptism. Dahil ang sabi ng Bible na 1 Corinthians chapter 12 verse 13, maraming klase ng bautismo. Ikaw ngayon na tumanggap sa Panginoon, nabautismo ka sa katawan ni Kristo at ang nagbabaptize noon ay ang Holy Spirit. Amen ba? Kaya napag-aralan po natin sa equipping na iyong commit yourself to God. At kapag kinumit mo ang iyong sarili sa Diyos, hindi ibig sabihin, hindi mo i-commit sa katawan ni Kristo. Hindi pwede yun. Ang ulo ay si Kristo at ang katawan ay ang iglesia ay hindi mo i-commit ang sarili mo. Hindi po pwede yun. Tama po ba? So my dear brothers and sisters, ang ibig sabihin po ng baptism po dito na kasama na. Amen? Sa kamatayan ni Kristo. Yung ating kalikasan ng kasalanan. Tayo ngayon ay meron ng bagong buhay. We have now the righteousness of God. Righteousness of Christ. We have now the divine nature. Hello? Kaya kung totoo ang unang Adan, dahil sa unang Adan na siya'y nagkasala, ang lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay nagkaroon ng kamatayan. Subalit ang